mga kaibigan, and welcome po sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Every Wednesday ho ay kasama po natin ang ating pong mga iginagalang at mga pinagbamalaking mga senior, mga retired na senior officers po sa AUP. Alam ko nasa studio na ngayon si retired Brigadier General Virgil Garcia. Magandang gabi sa inyo dyan, sir, and welcome sa ating programa. Magandang umaga, Jerry. Magandang gabi, umaga sir. po Gabi. sa lahat ng ating mga tagapakinig. Alam mo, magandang umaga kasi maganda yung panimula, no? So, magandang umaga sa inyong lahat. Saan mang lupalop ng daigdig namin kayo abutin. Pero totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Meron tayong tagapakinig sa New Jersey, meron sa New York, meron sa Toronto. Sa ibang-ibang lugar po, meron po talagang nakikinig sa atin kahit na sa San Francisco, sa Los Angeles, sa Vancouver. Meron po mga nakikinig sa atin dyan sa via YouTube. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Pero bago po ang lahat, bago ko po batiin si General Salazar, gusto ko munang take advantage of this opportunity. Batiin ko yung aking kapatid na kumpare, na kaibigang matalik na si Brigadier General Rene Calonzo at ang kanyang napakagandang butihing asawa na si Ma'am Juliet. Happy anniversary. Congratulations to the both of you. Believe ako, more power. Wedding anniversary po nila sa Sabado. Yun, advance. Happy wedding anniversary. Oh, at si General Calonzo mahabol. Mamaya lang konti, andito na yan. Si General Marlon, nandiyan dyan na rin sa studio, sir, ano? Si General Salazar, katabi ko ngayon. Nandito na ako, Jerry. Magandang gabi. At sabi nga ni Jal Garcia, magandang umaga kung saan ka mang parte ng daigdig. But sa atin sa Pilipinas, magandang gabi sa lahat. At kasama ka na dyan, Jerry. Magandang gabi. Yes, at sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa ating studio, sa ating programa, sila Emil Carion at Andy Vital. Mga kaibigan, ako naman po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Sir, bigyan ko lang muna ito ng puwang, itong nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kahapon ang bagong batas na kilala ngayon bilang Republic Act number 12024 na naglalayong pong paunlarin ang industriya ng depensa ng bansa sa magitan po ng mga hakbang upang palakasin ang lokal na produksyon ng kagabitang pangdepensa. Sa ilalim nito, sir, ng batas na ito ay inaatasan ang Department of National Defense na bumuo at ipatupad ang Self-Reliant Defense Posture Program upang pasiglahin ang industriya ng depensa at tugunan ang short, medium, long-term na pangailangan ng bansa para sa mga kagamitang pangdepensa. Bukod dito, hinahangad din, sir, ng batas na bigyan ng prioridad ang mga negosyo pag-aari ng mga Pilipino sa pagbuo, pagpapanatili, and operations of material in the country. Ito, sir, ay kasama dito yung military technology, arms and ammunition. Kasama rin rito ang teknolohiyang militar, armas at bala. Kasama ang combat training, weapon systems, armor, and other various military equipment and materials. Ang bagong batas daw, sir, ay inaasahang magdaragdag ng suporta sa kamakailang pinagtibay na comprehensive archipelagic defense concept, isang hakbang upang pahusayin ang seguridad sa dagat at defense posture ng bansa sa gitna ng Chinese aggression dyan po sa West Philippines, sir. Magandang balita yan, Jerry. Ano? At nung panahon kasi ng father ni Presidente, ni BBM, doon sa Lapu-Lapu or sa Mactan Island, tayo ang unang gumawa ng hovercraft na 55 knots, mas mabilis pa sa ibang bansa. Nawala lang yun, nawala yung father niya eh. At wala pang MLRS, yung multiple launch rocket system, yung ibang bansa, gaya ng South Korea. Gumawa na tayo pero hindi rin natuloy. At pati yung Imilda rockets and others. Sinimulan na natin yun eh. Meron na sana tayong mga prototype, pati aeroplano. Oo. Sayang.
Oo nga ho. Napabayaan At saka, dahil- ayun, napapanahon ito, sir, kasi alam naman natin na yung Ukraine ngayon, doon sa laban nila sa Russia, ang bilis nilang mag-develop ng technology na naangkop doon sa pangailangan nilang pagdepensa ng Ukraine. Ang ibig sabihin nito, mayroon silang talagang very strong na research na capability sila, no? So ito yung dapat din natin talagang buuin. Kasi ang nakikita natin dito, yung technology ng drone, di ba sir, ano? Mas mura pa at mabilis na maglagay ng iba't ibang mga kakayahan doon sa drone na ito, at nakita natin ito doon sa paggamit ng Ukraine dyan sa kanilang pagdepensa ng kanilang bansa. So congratulations sa mga mambabatas na kasama dito. Sana masuportahan ito, Jerry, ng local din. Sana tayo din ang bibili. Kasi yung mga gamit kasi, mag-produce ka, gagaya nung una, yung mga gumawa ng mga bala, baril at iba pa, at ibang kagawin, gaya ng radyo nung una, nung ginagamit natin, yung sa Bitronics. Aha. Hindi na suportahan ng local market. Pati nga yung combat boots natin, pinakamatibay ang tibay. Hindi pala matibay. Sa market, hindi natin nasuportahan. At pumatol tayo doon sa combat boots na pag-apak natin sa pilapil, pag-angat natin, naiwanan yung soylas. Kaya sana pagandahin natin to. So very timely to sir, ano? Very laudable na program at tingin ko ay napapanahon ang ito sa pangailangan natin ngayon. So ano pa mga pag-uusapan natin ngayon, sir? Pag-uusapan natin ngayon, babalik tayo dun sa puntong ROTC. Marami tayong pag-uusapan. Ito yung mga pinuna ni Admiral Wong doon sa aming isang group chat na gusto nating maipaliwanag sa ating mga tagapakinig, sa lahat ng mga kababayan natin, at nang maunawaan nating mabuti yung ROTC na aming iminumungkahi na maibalik. Marami pa pong pinag-uusapan para lang makadagdag sa kaalaman ng ating mga kababayan. Pero bago yan, dahil nagtapos na yung filing ng COC, may ipapaalala si General Salazar sa ating mga kasundaluhan, yung regular at yung reserve. Sa lahat ng mga kasama natin, mayroong letter directive dito galing sa Armed Forces of the Philippines, number 36, dated 21 September 2021. Ito yung hawak namin, ito yung latest. Baka meron pang bago, mas maganda kung mabigyan tayo. But ito ay nagnanais na iparating sa lahat ng mga reserve units at yung mga membro ng reserve units, yung mga reservists natin, yung involvement in partisan politics during the conduct of local and national election. Ito po'y guidelines para maiwasan na magagamit ang isang reservist or isang reserve unit at isang nagnanais na tumakbo na isang reservist na hindi magagamit sa anumang personal na hangarin pang politika. Kaya ito'y nakasaad ng dito sa policy niya that the major service commanders and the APRISCOM are directed to observe and implement the policies, guidelines, rules, and regulations pertaining to elected officials who are members of the Armed Forces of the Philippines, the Reserve Force, and are seeking re-election or running for elective post during the conduct of local or national election. So, ito yung palisiya na ito at sinasakop niya yung mga guidelines sa COMELEC na pag nasa gobyerno ka, pag naserbisyo, pag nag-file ka ng candidacy, automatic on the date you sign up for that candidacy, you are also separated from the service. At ito'y mahaba-haba ito. But ang objectives na lang or purpose lang muna ang babasahin ko. This letter directive prescribes and defines the guidelines, limitation, rules, and regulations for the reservists and reserve units of the Armed Forces of the Philippines during the conduct of national and local election or any related activities thereto. That means na huwag tayong magpagamit, huwag natin gamitin yung reserve units to promote oneself or to promote one organization. But rather, it should be more of the official functions and duties. Kaya lahat
Hinikayat kong magbasa sa Letter Directive number 36 dated 21 September of 2021. Ang subject niya ay Guidelines on Reservist and Reservist Units Involvement in Partisan Politics during the conduct of local and national election. Okay. Balik po tayo sa ROTC. Ang gusto lang po nating ipaliwanag dyan, no? Merong maliwanag na paalala na hindi tayo pwedeng mag-participate in partisan politics. Pero hindi po yan 100%, hindi po yan absolute dahil ang mga sundalo po ay mamamayan ng Pilipinas, ang mga sundalo po ay kasali sa exercise, sa election exercise, and therefore they can participate to listen. Kung meron silang gustong pakinggan na kandidato na nagsasalita, pwede po. Ang hindi po pwede, tumayo siya sa entablado at sabihin niyang, ito talaga ang kandidatong gusto kong iboto ninyo dahil ganito, ganyan. Nangangampanya ka na nun. Partisan politics na yun. Hindi po pwede. Pero you can participate to listen, to know, to learn. Kasi namimili ka ng kandidato, yan po, pwede po yan. Ano po? So balik po tayo dun sa ROTC. Yung ROTC po kasi nung over the weekend, maganda po yung talakayan namin. Meron po kaming group chat ng mga Makata. Ito po yung mga general na Bulakenyo at na-raise po ni Admiral Wong na sabi niya, bakit ba ROTC? Pang-opisyal lang yan. Ayun, ganon. Kung po ito, no, ano po, ito po ay kaya tinatanong ni Admiral Wong is for the benefit of everybody, para educational, para po yung po yung magiging guide sa usapan. Lahat. Ganyan, no? So, bakit ba ROTC? Para maunawaan po nating lahat. Kasi, ang understanding po ng iba, kasi reserve officers training course. Puro officer lang ang produce ng ROTC. Paano yung mga hindi officer? Anong training nila? Bakit yun din ang training nila? So, pinaliwanag natin na just like any other course sa military, merong basic, merong advance. Yung matatapos ng mandatory basic ROTC, kasi yung una po muna is lahat ng natatapos ng ROTC ay mga officers din po. Yung tapos ng basic ay non-commissioned officers. Yung tapos ng advance, yun po yung mga nagiging commissioned officers na pwedeng magpa-commission, second lieutenant and up. Hanggang sergeant po. Actually, private to sergeant, yung master sergeant, yung kahit na si chief, master sergeant, ganyan. Yung basic ROTC, yun po yung magiging ladder ng pataas niya. Ang sabi ni Admiral Wong, di wala kang private, puro kayo officer. Sabing ganon. So, sabi ko sa kanya, actually po, sir, yung ROTC, sabi nga natin noong nakaraang linggo, parte lamang ng buong Reserve Force Development. And therefore, ang talagang mandato ng batas is bumuo ng Citizen Armed Force at lahat ng mamamayan from age 18 to 25. Pag tinawag ka, kasi merong compulsory registration ng 18 to 25, tatawagin ka, magte-training ka. 18 to 25. Alright, so pagka ikaw ay natapos ng basic, edi ikaw ay officer. Yung mga out of school youth, yung mga tricycle driver, jeepney driver, cigarette vendor, and yung nasa opisina, yung nasa eskwelahan, mag-ROTC. Sila po private. Kasi ito pong mga magiging reserve non-commissioned officers, mga tapos po ito ng junior high school. Kaya sila may mabibigyan ng rango sa pagkakataon, oportunidad na maging NCO. Yan. At magiging official kung gustuhin nila. Yon, pwede yon. So ganon, no? So kaya tayo, yung private natin nandun sa common at large na sinasabi natin na hindi pa natin ginagawa yung pagpapatupad ng batas na nagpapatupad sa dalawang utos ng ating saligang batas na mag-form ng Citizen Armed Force at i-require ang lahat ng mamamayan na mag-training upang maging handa na ipagtanggol ang ating kalayaan kung kakailanganin ng Estado. Pag tayo ay nanganib, internally, externally, yan yung ating gagamitin. So, napadpad kami dun sa,
Ibig mong sabihin, kasi nung una pinropose namin ng NARAA Sa senior high school. na senior high school yung ROTC. mandatory Basic basic ROTC. Pwede bang isama? Ayan, sama mo si Jen. Okay. Yes, sir. Oo. Yeah, Ako ang nakita kong pinanggagalingan, yung wisdom nitong ROTC, sir, ay, siyempre, pag meron tayong mga sundalo, ay meron dapat na mumuno sa kanila. Eh kung wala tayong program, kagaya ng ROTC, paano natin ihahanda? Paano natin ipiprepare yung mga mamumuno dito sa mga sundalo na ito? Kasi during consolidation, alangan naman lahat ay followers. Di ba, sir? Yung Jerry, kung tingnan natin yung model ng Ukraine at saka sa Russia ngayon, Kuyang, tawagan kita. yung away, maraming casualty na officer, yung senior officer yung sa kabilang side. Whereas yung sa Ukraine, konti lang dahil ang nagdadala sa kanila ay mga small unit leaders. Ito yung sa programa natin na hindi centralized ang decision. Kaya a small unit leader, squad leader, platoon sergeant, section leader, kayang dalhin. Dahil yung ROTC natin, balang araw maging college graduate at college level. Yun din yung requirement natin, 72 units. So may pagkakataon silang maging NCO, magiging official. Pero hindi naman sinasabi na lahat yan maging regular membro ng armed forces. Just in kaso lang, may kaguluhan or mga disaster or may mga away, yun yung design. At bago ko tapusin yung sa part ko, yung model kasi natin sa ROTC, hindi natin ginaya yung sa Amerikano na totally reserved officer or officers ang products lang. Dahil sa Amerika, yung nag-a-advance or yung ROTC nila, ginagastusan pagkuha ng kurso hanggang matapos. Sa atin, hindi. First 2 years, basic. Ang next years, 2 or 3 years, or 2 years, tayo ang gumagastos, hindi ang gobyerno. Kaya yun yung ibang pagkakaiba. At ang kagandahan sa atin, nakikita natin na mas maganda ang matrain ang basic sa requirement. At hindi naman lahat, pag graduate mo ng ROTC basic, lahat kayo ay corporal or sargento. Ang dami din ng private because when you graduate, kung anong pwesto mo, yun din yung ranggo mo. Tama yan, sir. Kaya ako naniniwala ko dito sa programang inyong sinusulong, sir. Kasi ang tingin ko ito talaga ang angkop sa pangailangan natin. Especially kung talagang dumating yung kinakatakutan natin. Alam naman natin na wala tayong kakayahan na i-hold yung isang panig doon sa gusto natin na line. Papasok talaga yan dito sa ating land area. At doon ay lalabas yung ating mga reservists, yung pwede mag-volunteer. Kinakailangan, meron tayong mga leader, mga opisyal na pwede mag-lead sa nila na alam yung basic na troop leading procedure para hindi mapariwara yung mga taong ililid po nila. Kaya agree ako dyan, sir, na yung ROTC ay program ay maitulak yan at masuportahan kasi hindi natin alam kung kailan natin gagamitin yan. So ang dictum natin is kung saan peaceful, dapat doon tayo nagsisimulang maghanda ng para sa ating seguridad, sir. Back to you, sir. Yan pa yung nabanggit mo yung volunteers, no? Yan pa yung isang gusto kong i-correct bago tayo mag-station break. Yung ating reserve right now, yung existing reserve that we have, AFP reserve, yung sabi mo nga, volunteers. Yes, they are volunteers and therefore kaya noong 2013, I wrote an article why we do not have a reserve force because the reserve force that we have are reserve developed not in accordance with law, not pursuant to law, and therefore, hindi ito yung reserve na minamandato ng batas na i-develop natin. No? Compliance lang ito because our real reserves, our real AFP reserves are conscripted reserves na dadaan ng training. Kaya nga, una muna na ipinapaunawa natin, mag-ROTC tayo because yan yung para sa eskwela. Best option. Other that,
other than ROTC, there is compulsory citizens military training for all 18 to 25 years old. We have not started doing this. The first compulsory registration, compulsory general registration should have been in 1992, 1 year after the promulgation of RA 7077. Ang oras po natin ngayon ay 7:27. Kami po ay magbabalik pagkatapos ng station break. Sir, bigyan ko lang muna ng puwang itong balita nito na sinasabing tumaas daw po ang bilang ng mga barkong Chino na namataan po sa West Philippine Sea mula 178 noong nakaraang linggo patungong 190. Ayon po ito sa Philippine Navy kahapon. Ang mga barkong Chino ho na ito ay namataan mula September 30 hanggang October 6 ayon po sa Philippine Navy. Sa kabuuan daw sir ay ang bilang ng mga barko ngayon ay nasa 28 ang mula sa People's Liberation Army, Navy, yung plan, at China Coast Guard na nasa Ayungin Shoal, Escoda Shoal, yung Sabina Shoal, at Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. So yun yung ating balita galing po dyan sa West Philippine Sea, sir. Maalala ko, Jerry, yung kwento na yung bansa na pinili ng Diyos kung saan siya. Na if they are confronted everywhere, they do not look to the different direction, but they only look up and pray something and say to God na ito yung kalaman. But for us, I hope we could look for some solutions to that. It might be a good news or a bad news, but we need to do. And that is why 5 years ago, we're already talking about deterrent at saka yung making our country unassailable. Kaya pinilit namin na magkaroon ng RC program, yung Reserve Force Development Program, and other programs sinikayat. Kaya hanggang ngayon, maski retired kami, nandito pa rin kami, kagaya mo. Nandyan ka rin. So, balikan natin yung sinasabi tungkol doon sa kabataan. No? Pahapyaw, sir, pahapyaw. Kailangan natin ng malinaw na malinaw, mabilisan. Wala pa national policy, national strategic policy nung ating bayan, nung ating reserve, kung halimbawang tayo ay sasakupin, dahil wala pa tayo niyan. Yung ating regular force will not be enough to repel any invasion. Palaging kasama ang ating reserba. And there should be a policy that will guide the development, that will guide our actions. Ano ang gagawin natin? Kaya noon pa sinasabi namin, kailangan turuan na natin ang ating reserve. Mag-guerrilla tayo, hindi naman tayo makakalaban ng conventional. Yung mga tipong mga ganon. So balikan natin yung ROTC. Sir, pero bago natin to bitawan, sir, baka may relasyon na rin ito sa pinag-uusapan natin ngayon. Kayo, sir, bilang mga galing din po sa AFP, kasi di ba ang target ng ang lumalabas na balita is 2027. Kung sakasakali talagang mangyari yun, yung Pilipinas ay hindi talaga makakaiwas dito sa gulo na ito. Ngayon kung sakasakali, kung ang senaryo ay isasama ang Pilipinas dito sa mangyaring gulo na ito, sa tingin nyo, sir, ay yung magiging gera ay nasa dagat or mabilis silang makakapasok sa Pilipinas considering yung overwhelming yung kanilang Navy, mayroon silang maraming mga eroplano. So yung nabanggit mo nga, sir, na baka hindi kaya na nating i-repel yung puwersa nila sa dagat at saka sa langit. Kaya lalabas talaga ngayon, sir, na yung landing nila sa lupa ay yung binabanggit natin na preparation ng ating mga volunteers at saka mga reservists na nakakita ko, sir, na dapat pagtuunan talaga ng pansin ng ating pamahalaan, seryosohin ito. At saka kasama na, sir, yung pati yung LGU kasi sila yung may kakayahan na pwedeng gamitin na mag-organize at mag-capacitate nitong mag-provide ng equipment dito sa mga tao na pwedeng makapagbigay ng depensa sa ating bansa sa panahon ng krisis, sir.
Actually, yung binanggit mo yung ibang ahensya ng gobyerno, ito talagang pag-develop ng ating reserve. Hindi ito DND lang. Kasama rito ang DepEd, katulad ng sinabi ni Sir nung nakaraang linggo. Yan ay DND, DepEd, DOJ, at saka DILG. Yan yung 4 na ahensya na magpapatupad ng ating reserve force development. Hindi yan isang ahensya lamang. At yan yung kailangang i-develop na natin ngayon. Tignan mo ang laki ng China. Ang dami na nilang sundalo. Pero ngayon, puspusan ang pag-develop nila ng kanilang reserve force. Tayo nag-uusa pa rin. Di ba? No, really. I mean, you know, tapos na ba yung ROTC bill na? ROTC bill pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan kung paano natin ititrain yung mga cigarette vendor at mga tricycle vendor at saka mga jeepney driver dyan sa labas at bus driver. Wala pa tayo niyan, Jerry. Wala pa tayong village defense din. Yes. Ang kailangan natin, meron na tayong strategiya. Huwag na nating ipasira ang ating bansa. Pagka sila'y papasok, ay huwag na tayong kumibo. Sige, pumasok kayo, maghubaran na tayong uniforme. But let us make every night miserable for all of them. Every night. Tama yun, sir. Agree ako dyan, sir. Oh. Kasi ang pinag-uusapan dito ay maganda survival naman yung bansa ginawa natin. ngayon ng gobyerno natin, yung sa National Defense at saka ibang mga trying to seek help from our friends and allies to help us out. And also, talking diplomacy, using diplomacy. Yung sa concept na ginagamit ng isang bansa, yung 3D, yung diplomacy, development, diplomacy, and defense. Last yung defense. So we're talking about diplomacy, but ang problema natin, yung isang D, yung development. So sabi mo nga, kapipirma kahapon ng Self-Reliance Defense Posture, the revitalized SRDP, mabuti yan para makompleto tayo, may development, may diplomacy, at merong defense. Itong defense, nag-usapan natin kasi 1992 ba yung RA 77? Pero 1991, sir. 1991, walang budget, pagkandak ng training, wala pa tayong nakandak na talagang nabudgetan ng tama ng citizen, yung compulsory citizens military training. At parati nakikiusap, kaya yung nasa baba natin, yung mga sundalo, nasa mga RISCOMs na units, nakikiusap kung saan kukuha ng pondo. It should be a regular funds if you'd like to develop. Kung hindi natin masunod yung buong constitution na lahat ng Pilipino, at least a fraction we will decide gaano ba kalaki ang dapat matrain natin. Kasi sayang sayang. Yung magde-develop ng reserve force, dapat hindi myopic Hindi nakakonsentrate lang sa ROTC at saka dun sa yung mga pseudo reserve units natin, ready reserve units natin, na ready lang by nomenclature, but in reality they are not ready. Tinawag lang nating ready para lang may maipakita tayo, para lang may maisubmit tayo kay presidente na meron tayong ready reserve units, but these units, I tell you, they are not reserved because they have not been trained in accordance with law. And ito yung sinasabi namin. O pagka nakapag-train ka na, anong gagawin mo dyan? Alam mo ba kung saan mo gagawin yan? Saan mo ilalagay yan? Meron ba kayong experience? Yung Reserve force development. Yung integration program, dapat meron tayong doktrina. Di ba? Individual, as a small organization, big organization. Kung siya ang cheater o siyang parte ng Pilipinas, paano magpadala, paano mag-report, ano yung mga requirement, ano yung... Wala tayo doon. You have to see the big picture and then implement. Pero dandahan naman natin ginagawa ngayon. Kaya nga kami, i-address namin muna yung recruitment via ROTC. Ngayon, balik tayo kung meron na tayong pondo, baka yung mga mananalo next year, pupundohan na yung compulsory citizen military training, the better. At din yung SRDP, na angkop na yung development, diplomacy at saka defense, maganda na tayo. Maganda ng postura natin. Technical working group yun, 4 na ahensya. Kaya nga nung si Sir, nung J9 siya, sabi niya, ngayon ko lang nalaman ganito pala karami yung involved. Yung ulap, hindi nila alam na meron pala silang role in reserve force development. No? So, maraming kulang, maraming sana yung nakakaalam, involved nyo. Ang nakakatawa, ang haba-habang usapan yung malalakot, 2016, 2017, sumali na kami sa usapan sa ROTC, paggawa ng bill, pag-propose ng bill. Nung more than a year ago, nung tiningnan namin, Nagbago. biglang nagbago. Napunta Ang sa sabi, Congress. ang sabi pa sa amin,
bakit nung unang nag-uusap tayo, ganito, kaya itong pinupropose namin pagkatapos, nung nawala kami, bigla kayong nagbago. Sabi namin, sir, hindi kami nagbago. May sumingit lang, binago. Hindi nyo kami inimbita. At saka hindi kami inimbita. Binago. Pero Nagkaroon nakita ng ko siguro dito. Commission on ROTC. Isipin mo, Commission on ROTC, hindi yung DND, hindi yung ano. It's not even in the law. It's not even yung existing. Maraming nagka-interest ng ibang mga bagay-bagay. At saka isa pang na problema, kaya matagal. Ang daming gusto nila, imbis na pinag-usapan natin, basic lang, fundamentals, gusto nilang pasukan pa ng ibang mga kurso na hindi naangkop doon sa Reserve Force Development. Pagta-time check lang po kami, mag-station break kami. Pagkatapos po niyan, pag-uusapan natin yung child warrior na napapag-usapan na nagiging topic sa ROTC na kami kinalaman sa pag-develop natin ng programa. Sa nabanggit po ni General Garcia ay pag-usapan po natin yung child warrior. So, ano ang tungkol dito, sir, sa child warrior, sir? Magandang topic na pag-usapan ito. Kaya lang, pabatiin natin si General Calonzo na nakahabol sa ating programa. Magandang gabi, Brother Jerry. At sa inyong lahat, sir, ng mga kasama ko rito, gayon din sa mga tiga Metro Guards, Happy anniversary. Security Agency Corporation, lalong-lalo na kay Security Officer Joy Barreta at sa kanyang kaibigan na si Sir Man Murado ng Jollibee Tower. Sige po, at ating talakayin ng Lalong-lalo na kay Ma'am Julia. lalong-lalo na kay Ma'am Juliet sa aming wedding anniversary on Saturday. Tuloy po natin ang Child warrior na ngayon. discussion sa Child Warrior. Okay. Tinanong kasi ni Admiral Wong, sabi niya, si Admiral Willie Wong, sabi niya, Kabayan, Virgil, pwede ba tayong, kasi sinabi namin, pinropose namin yung mandatory basic ROTC sa senior high. 16 years old yun to 18 years old. So, ibig sabihin mo, sabi niya, pwede tayong mag-conscript ng 16 years old. Na, Yung i-conscript or ilagay sa listahan at yung iti-train na hindi pa ilagay sa listahan, magkaiba talaga yun. So, preparing and being a member after you have passed the requirement, iba yun. So, i-explain ito sa kasama natin na we are not promoting child warrior and we are not conscripting child warrior because our country is one of the signatory of this. So, yung tinatawag na UN protocol, optional protocol on child warrior. Optional protocol kasi meron ng dating agreement, hindi na cover ito, so idinagdag nila, kaya it's an optional protocol. Nilagay nila yung tungkol sa protection ng rights of the child actually. And specific dito, yung hindi pwedeng ikaw ay mag-recruit ng bata na below 18 years old at ito ay gagamitin mo sa karahasan, gagamitin mo sa panggera, no? So, yun yung ibinabawal ng UN protocol is when you recruit to send them to hostilities. But when you recruit simply to train because it is part of your internal defense posture, hindi po yun violation ng child warrior. Kasi ang sinasabi, states will not recruit children under the age of 18 to send them to the battlefield. So when we train our boys in school for ROTC, we are not intending to send them to any hostilities. We are just preparing our youths for our internal defense. Sabi pa, states will not conscript soldiers below the age of 18 years old. Lahat po ng ating training, 18 years old. Yung pong ating batas, ang sinasabi, 18 to 25 years old, yung ititrain natin na magiging parte ng ating laang lakas. Sabi po, bakit yung PMA? Below 18 years old. O yun po yung mga exemption na pagka yung training na galing sa eskwelahan na kontrolado ng Estado, kontrolado ng ating sandatahang lakas, ito po ay exempted. At saka hindi po absolute yung sinasabi na ang iniiwasan po ay ganito pwede bang yung Article 1 paskill natin nang makita nila, no? Nang mabasa rin nila, nakasama natin. Ang ipinagbabawal po ay yung kukunin mo yung mga bata at pagkatapos Article 1, hello.
Yung i-recruit, yan, sabi niya, the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Article 1. Ito po, maliwanag na maliwanag, yan. State parties shall take feasible measures to ensure that members of the armed forces who have not attained the age of 18 years old do not take a direct part in hostilities. Meaning, pwede kang magkaroon ng sundalo below 18 years old, wag mo lamang isasama, wag mo lamang isasali sa magkaroon sila ng direct part in any hostilities. That is how it is worded. Yan po talaga ang wording ng batas. Hindi po yung mga sinamari-samari na nababasa nila na akala mo ay napaka-absolute. Yan po ang mandato ng optional protocol. Yung Article 2 po naman, kung mababasa rin ninyo, Article 2, please. Sige, sabihin mo na. Okay. So yung Article 2 naman, state parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 are not compulsorily recruited into their armed forces. Wala naman pong nire-recruit na under 18 na compulsory. Yung pong at saka ang ganito po yun yung involvement in hostilities. Yung ating pong dinidevelop, yung ating ROTC, below 18 years old po yan. Kasi yung CCMT 18 and above, wala po tayong problema dyan. Doon lang tayo sa ROTC naka-limit. Yung ROTC, pagka yan naging part na sila ng ating reserve, ang sinasabi naman ng ating constitution, maliwanag, that the President can mobilize the reserve only for defensive purposes, in defense of the state. Ngayon, pagka po ang pinag-uusapan natin, depensa na ng bayan, walang pwedeng makialam sa atin na ibang nasyon kung paano natin idedepensa ang ating bayan. And so therefore, yun yung maliwanag na hindi involved ang ating mga kabataan na kahit na i-train natin sa ROTC yan, 16 years old magsimula, hindi yan for purposes of involving them in any hostilities unless we are attacked. Then everybody else can join. Wala na pong batas dyan dito. Wala na pong rules. Anybody who wants to join, nakita nyo naman yung mga bata, yung mga hunters, ROTC, guerrillas. Hindi na sila pinasama ni General Douglas MacArthur, pinababa na sila ng truck. Ano nangyari? Nag-form sila ng sarili ng grupo, naging effective against the Japanese. Yan po yung ating inilalaban. Sir, mahaba-haba tong usapin pa ito. Babalikan natin to next week. Inabot na tayo ng oras. Parting statement na lang, General Salazar, sir. Jerry, Emil, maraming salamat. At magandang usapan to kasi yung iba kasi parang text lang, putol-putol ang nababasa at iba ang interpretasyon. So I think we should decide as one and we should move as one. So magandang gabi sa lahat. Yes, sir. Yes, General Rene Calonzo, sir. Yes, happy birthday, Chanel and Isay. At sa inyo pong lahat, magandang gabi at pagpalain po kayong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo susunod na Miyerkules. Yun, doon po sa mga nagmamahal po sa ating bansa, antabayan niyo po itong ating palatuntunan every Wednesday dito po sa DWIC para lumawak ko yung ating kamalayan tungkol po sa mga usapin na mayroong kinalaman po sa seguridad at paano natin tayo dapat maghanda para po sa preservation ho ng ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po ay nagpapaalam na. Ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio at pasalamatan ko lang po ang aming chairman na si D. Edgar Cabangon at ang ating mga Vice President na sila Attorney Macnel Rante at Dennis Antonor at mga kasamahan po natin dyan sa technical side. Sa pangalan po nila Andy Vital at Emil Carion, mga kaibigan, ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay.